Mga sinabi ng Panginoon tungkol sa araw ng paghuhukom. Panguna, walang nakakaalam ng araw o oras. Mateo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang ama lamang. Pangalawa, parang panahon ni Noe, Mateo 24:37-39, kung paanong noong mga araw ni Noe, bago dumating ang baha, kumain at uminom ang mga tao, nag-asawa at pinakasalan, hanggang sa dumating ang baha at winasak sila lahat, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa sandaling iyon, 24 na oras, hindi nila alam at kanilang naligaw. Pangtatlo, darating na parang magnanakaw sa gabi. Una Tesalonica 5:2, sapagkat ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Pang-apat, hihiwalayin ang matuwid at masama. Mateo 25:31-33. Kapag dumating ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian at kasama niya ang lahat ng mga anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian at ihihiwalay niya ang mga tao sa isa't isa tulad ng pastol na naghihiwalay ng mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Panglima, gantimpala sa matuwid, parusa sa masama. Mateo 25:46. At ang mga ito ay mapapabilang sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Pang-anim, lilitaw ang mga kahindik-hindik na tanda. Lucas 21:25-26. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, buwan at mga bituin. At sa lupa ay maguguluhan ng mga bansa, naguguluhan sa dagat at alon. At ang mga tao ay hihimatayin sa takot at sa paghihintay sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa langit ay yayayanig. Pang-pito, darating ang anak ng tao sa ulap may kapangyarihan. Mateo 24:30. At sa oras na iyon ay makikita ng lahat ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Pang-walo, tanging ang mga handa ang maliligtas. Mateo 25:10. Pagkatapos ay ang mga naghandang dalaga ay pumasok kasama niya sa kasal at isinara ang pinto.